Hello guys, welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon guys, mayroon akong itatry na ayusin kung pwede pa siyang buhayin. Ito guys, isa siyang lumang charger. Nakita ko lang ito sa mga lumang box dyan na wala siyang guys, kung makita natin wala siyang tawag dito, parang yung terminal dito na kulay silver, yung pinangsasaksak doon sa outlet. So maaring sira to, saka yan, medyo maluma na talaga to, nanilaw pa. So gusto ko lang sanang mangyari is baka mapakinabangan pa natin ito, baka mapakinabangan ko pa to. So gagawin ko, check ko muna kung gumagana pa ba siya o wala na talaga, kasi parang putol na yung ano rito yun. Tapos may crack pa rito. So isa sang, nababasa niya ba? Isang ano siya, travel adapter pala siya guys. Ano, travel adapter. Kaya pala may USB port pa siya rito. Tapos ito yung ginagamit na pang charge. So paano natin to guys ma-check para malaman natin? Kailangan buksan natin to kasi hindi natin to ma-test kung buo pa ba to, hindi. Okay guys, since di natin sure kung shorted na ba to or what, so gagawin natin, bubuksan natin to guys, tapos gagamitan na natin ng light tester ko, yung series lamp na ginagamit ko. Okay guys, kukunin ko lang muna sandali, babalikan ko kayo. Yung aking series lamp tester, at ito yung gagamitin ko na lang na siguro temporary para pa-plug natin dito. Pero mas maganda siguro buksan natin kasi hindi ko pa sure kung anong dito sa niya, baka mamaya meron tayong masundot dyan na hindi safe. So na lang, bubuksan ko na lang yan guys. Tanggalin ko muna to. Kasi sayang din guys parang pwede pa siyang magamit na guys charger kung sakali. So bali buksan natin ito. Dito siguro binuksan niya na may siya, parang siyang may dyan. Ito akala ko crack. Kailangan gamitan natin ng ayan. Kabila. Ayun. Ayun. Ayan. Ito ang kanyang piyesa sa loob. So ayun. Okay, bukas na. So hindi pala siya guys nabali. Ang style pala nito guys, yung parang nagta-touch lang dito yung terminal. Talagang natanggal na siguro ito. Ayun kasi parang ang mga ganitong style
Kasi dito nga siya hinihila patalikod, so hindi pwedeng naka-permanent connect sa kanya yung terminal niya. Kailangan yung parang tinatouch niya lang ganyan. So problema, wala tayong ganong pamalit. So siguro dito ko na lang i-connect yung nilabas ko na wire kanina guys. Ito para matest natin kung buo pa ba siya o hindi na. Tapos kunin ko rin yung aking USB tester para makita natin. So ito ang aking USB tester. So dito natin i-connect guys, temporary lang muna. So iipit lang muna natin siya dito. Temporary. Kahit di na siguro natin hinangin. Kasi test lang naman natin kung buhay pa ba siya o hindi. Ayan. Okay. Ganon din natin. Baluktutin natin. Ayan. Okay. So, gamitan natin tester para makita natin kung wala siyang short ba. Taksak natin sa ating light tester. Ayan, gano'n lang natin. Ayan. So, wala pa siya guys, power niyan kasi hindi ko pa switch on dito. Ngayon, power natin guys. So, yun. Ayan, may kuryente na yan guys. Ibig sabihin live na ito. Sukatan natin ng voltahe kung meron tayong makuwang 230 o tingnan natin. Lagay natin sa auto. Lalabas naman yan kung 200, kung ilang volts. Lagay natin sa auto. Ayan, sa auto. Ayan, 232.5 volts. Okay, so meaning may kuryente pumapasok. Tingnan natin yung output niya guys. Lagyan muna natin itong ating USB. Tingnan natin kung gagana, kung meron siyang makukuhang reading. Ayan. So, hawakan lang natin dito. Ingat lang guys sa ganyan. Pag huwag nyo gagayahin guys na ganyan, pwede nyo balutan ng tape yan. Kung gusto. So, yan guys. Meron siyang, kita nyo ba guys? 4.75. So, gumagana yung kanyang output na USB. Okay. So, buo siya guys, no? Ibig sabihin, pwede siyang magamit pa kung sakali, kung meron tayong makikitang terminal. Pero sa ngayon, alam ko wala akong terminal. So, maghanap pa ako guys ng mga sirang ano dyan. Tapos kukunin ko siguro yung terminal. Tapos ipapasok natin dyan para merong mahirap yung pala, no? Kasi pag yung ganon, yung hindi talaga para dito, hindi pwede magsuksok lang basta-basta kasi baka pag saksak mo sa outlet, tumulak, dumiretso, baka magkaroon pa ng short dyan. So buo pa yung kanyang USB. Pwede siyang magamit na power supply kung hindi ko man siya gagamit ng bilang charger kasi wala nga siyang terminal. Pwede ko siya magamit guys sa ibang purpose. Pwede siyang gawing power supply na 5 volts. So ito, check natin to kung gumagana ba to yung kanyang coin. So lagay natin sa okay. Tingnan natin kung nagcha-charge siya.
titingin ako guys ng isang cellphone. Try naman natin kung gumagana itong output niya, charger. So, pag sinaksak natin itong charger natin, dapat may lalabas dito na yung parang charging, tawag doon, indicator. Ayun, may lumabas guys, oh. So, meaning gumagana rin. Ayun, oh, 0. Ayun, tapos yan, nag-charge siya. Tingnan natin guys kung aakyat ng 1 yan or ayun. So meaning guys, yan o, nag-charge siya. So meaning, gumagana to guys yung charger na to. Ang sira niya lang, teka lang ayan o, bumalik siya uli yan. Parang ang sira niya lang guys, yung mismong terminal lang. Ito, nawala yung terminal siguro, kaya akala nila sira na. Kaya hindi na nila tinapon na lang. Itinabi na lang dyan sa box. So since nakita ko gumagana siya guys, wala tayong re-repairin. Akala ko meron tayong i-repair. Pwede ko naman siyang gamitin guys bilang power supply. 5 volts kung meron akong project na gamit akong 5 volts. So, buo pala siya. Akala ko sira. So, wala tayong i-repair guys. Pero meron ako napansin guys. Ito, papakita ko sa inyo. Yun na lang siguro ang gagawin ko sa sunod. Yan, no? Kung titingnan nyo guys, maigi itong ating isang capacitor. Yan, no? Yan, no? Medyo bulging na siya. Ibig sabihin niya medyo bumukol yung ibabaw niya. Nakita niyo ba guys? Ito. So, ibig sabihin malapit nang bumigay rin yan. Kaya siguro ang gagawin ko na dyan, pag may time ako, papalitan ko yan. Ang value niya nakita ko rito is 470 UF 10 volts. So, papalitan ko lang siguro to. Guys, so although gumagana pa siya guys, talagang papalitan ko na siya. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, oh. Yan, oh, medyo umalsa na yung kanyang top. Yan, oh, medyo kumorba na pataas. Ibig sabihin, hindi na rin tatagal yan. Oh. Maaring sira na to. At saka, magiging dahilan yan is, yung, ito, maaring may mag-overheat dito kasi hindi na nakakatawid yung So, check natin to guys. Ito yung tinanggal natin, kulay green yan. Yan dito yung magkatabi sila. Tapos ito, plano ko ipalit. Kaya lang medyo malaki. Ito, 470 rin to guys. Ano, 470, 16 volts. Ito naman is yung tinanggal natin is 470. Tingnan lang hintayin natin yung focus. 470, 10 volts. So, okay lang yan. Kahit na 16 volts palit natin. Kaya nga lang, ang problema nito, baka sa tangkad niya, hindi na siya papasok dito sa kaha. Yan, no? Pag, halimbawa, dito na siya, baka hindi na siya pumasok sa kaha. Ayan, babangga talaga. So, hanapan ko lang siya guys na ibang kaha na medyo maluwag. Tapos yung sinabi ko sa inyo na dudugtungan ko na ng wire dito. Parang ganito na merong plug. Yan ang gagawin ko. Hindi ko na siya gamitin dito kasi hindi na magkakasya rito. Palitan natin muna. Papakita ko pala sa inyo guys yung reading para malaman natin kung sira ba siya talaga o hindi. Ayan. Yan, nakakanyan guys. Ayan o. Capacitor. Ay, sorry. Naglagi isa. Okay. Capacitor mode. So, yung negative nito, yan yung may stripe. So, ano natin? Check natin. Kung talaga bang
sira na siya, okay pa. Negative to positive. Tingnan natin yung reading guys ha. Yan. Ayan o. Millifarad. Ayan o, hindi siya nagre-reading na microfarad. 1.6 millifarad. Kita nyo ba guys yan? FF means, ibig sabihin millifarad. Ayan. Ayan o, unstable yung reading niya. Puro millifarad. So, sira na talaga to guys. Kasi dapat 470 microfarad. Okay. So, mabuti na rin yung pinatang ko na siya hanggat maaga kaysa hintayin ko pa siya talagang bumigay. Baka masira pa yung ibang mga pyesa. Ito ipapalit natin. Ito. Negative, positive. Ayan o. Ayan, nag-microfarad na UF. Yun, 470.6. So, meaning good tong ipapalit natin. Ngayon, try natin ulit. Check to kanina kasi naka-millifarad. Tingnan natin kung talagang sira na talaga siya. Ayan. Ayan o. So, yung microfarad niya, 86 lang. So, wala pa sa kalahati. Diba? 85.9 microfarad. Okay, so sira talaga to. Okay, palitan na natin. Ngayon, i-check natin uli siya. Pinawer on ko na uli. Dito na tayo. Isasaksak ko uli siya guys. Ayan. Ayan. Meron siya 4.88 volts. Okay. So, check natin ulit ito guys kung charge pa rin siya. Okay, layan natin yung camera. Ayan. Ayan o, meron pa rin siyang charging fan. Magana pa rin yung kanyang pag-charge. Ayan o, 52% na. Ayan. Ayan, kita nyo, ayan, 52%. Okay, so, okay na siya. Ayan, tapos, ayun, good. Kaya ako guys, pinalitan kasi, kanina yung paghawak ko dito, nang hindi pa siya napalitan, iinit ito, mainit ang kanyang transformer. Ngayon, nahawa ko na siya ng medyo, maayos, normal na init niya. Kanina yung unang natin, nung hindi ko pa pinalitan, sobra init nito. Okay na siya, normal na. Okay. Okay. So, yun lang guys. Although, pinalitan lang natin, hindi naman talaga siya sira talaga na as in yung pagbukas natin, hindi gumana. Okay naman siya guys, napagana naman natin. Kaya nga lang yung meron ako nakitang isang capacitor na ito yan, na medyo yan, nag-bulge na. Ano, yan, pasira na rin yan. Sira na talaga kasi tinester natin, hindi na accurate ang kanyang reading. So pinalitan na natin ng bago. Medyo malaki nga lang na konti, wala akong maliit. Kaya hindi ko na siya mababalik sa kanyang case. So gagawin ko na lang siyang guys na parang normal power supply na 5 volts.
O pwede ring charger, pero iibahin ko na guys yung kaha, hindi na ito. Maghanap na ako ng ibang kaha. Siguro yung kahit kudrado na lang na iba dyan. Tapos lalagyan ko lang siya ng guys ng wire na nakahinang dyan. Tapos mayroong plug. So yun lang guys. Pasensya na kayo kung medyo napahaba ating video. Kung nagustuhan nyo to guys, like and share. And don't forget to subscribe to my channel, Nib TV. And also press the notification bell para ma-update tayo sa ating sa susunod ko pang mga video.